Merry Christmas sa lahat and advance Happy New Year. Magandang hapon po sa inyo, sa lahat na makakarinig ng aking exhortation ngayong gabi. Narito po tayo sa pagpapatuloy ng ating 1900-hour prayer call. Ako po ang Ate Jing. Ang naka-assign po sa akin ay na topic, Jesus the Promised Messiah. At alam po ba ninyo mga kapatid, noong 500 to 600 BC, ginamit po ng Diyos Ama ang propeta Isaiah na maipauna at maipahayag na mayroon ngang ang prophecy na mayroon ngang darating na Messiah at yan ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mababasa po natin yan sa Genesis 3:15, ang prophecy po na yan. Sabi po dito, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and the seed, and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. At ang fulfillment po niyan mga kapatid, mababasa po natin sa Galatians 4:4. Sabi po dito, but when the fullness of the time had come, and sent forth his son, born of a woman, born under the law. Mayroon pa pong supporting verse po yan na mababasa dito po sa Micah 5:2. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. So yan po yung prophecy. Ang fulfillment po, mababasa po natin yan. Ito po yung fulfillment na place of birth. Mababasa po natin sa Matthew 2:1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. At mayroon pa po yan, mababasa pa po natin yung supporting verse niyan sa Luke. Tapos po, isa pang prophecy na mayroon pong Messiah na darating, mababasa rin po natin sa Daniel 9:25. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in the troublesome times. Ito po yung sa time na ng kapanganakan, time of birth na Panginoong Hesus. At ang fulfillment po na magpapatunay ay dito po natin mababasa sa Luke 2:1-2. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So, yun po yung fulfillment doon sa time of birth ng Panginoong Hesukristo. So, mayroon pa po tayong kailangan tingnan na magpapatunay sa Isaiah 7 verse 14. Naka-prophecy po ito, sabi dito, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. So, born of a virgin na, nung na-fulfill naman po ito, andito na sa Matthew 1:18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. So, kung mababasa pa po natin doon pa sa Luke 1:26-35, isa pa po yun na pagpapatunay. So, ngayon po mga kapatid, punta po tayo doon sa Isaiah verse 9. Mayroon po, doon po yung fulfillment na nung prophecy. So, basahin ko po sa inyo dito po sa Isaiah chapter 9. Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed. As when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed her. By the way of the sea,
beyond the Jordan, in Galilee of the Gentiles. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. You have multiplied the nations and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of the harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For you have broken the yoke of the burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor in the days of Midian. For every warrior sandals from the noisy battle and garment ruled in blood will be used for burning and fuel for fire. Sabi sa 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. So makikita po natin mga kapatid doon po sa sa verse 2, ang makikita po natin dyan, it refer dito sa atin ni sa Isaiah, na the people walking in darkness, nakita po nila ang liwanag. Tapos po doon sa verse 3, makikita naman na po natin dito yung celebration. Sabi dito, you have multiplied the nations and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of the harvest, as men rejoice when they divided the spoil. Kasi po mula doon sa pamumuhay nila, na captive sila ng pamumuhay na makamundo, walang pagkilala sa Diyos, captive sila ng kaaway. So nang pagdating ng Panginoon, sila po ay nagkaroon ng kalayaan. So kaya sila ay mayroon na pong rejoicing. Dito naman po sa verse 4, sabi dito, For you have broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, and the rod of his oppressor as in the day of the Midian. Ang dito sa verse 4, 5, and 6 po dito ay explanation naman na po ito kung sino at kanino ang kapangyarihan. So ipinapakita po dito na the burden ng mga Israelites ay nagkaroon na ng katapusan. Yung battle between the enemies na kumakaptib, gumagamit sa mga Israelites, ang kanilang pagiging rebellious, ang kanilang paghihirap, ang kanilang lahat ng mga pang-oppress sa kanila ay nagkaroon na po ito ng end. Nagkaroon na po ito ng victory. So, ipinapakita po dito ang battle nagkaroon na ng ending sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mula nang nag-enter ang sin sa mundo at nang ipinanganak na ang Panginoong Hesus, so ang battle po natapos na, nagkaroon na ng reconciliation ang mga tao sa Diyos, dahil ito po ang layunin ng Diyos, ang magkaroon ng dominion po, magkaroon ng dominion ang mga tao sa Panginoong Hesukristo, at sila ang mag-domain dito po sa earth. Ang kingdom ng Diyos ay mula dito sa lupa ay makita na sa pamamagitan ng kanyang mga anak. So ito ang hatid sa atin ng Panginoong Hesukristo, victory sa pamamagitan niya. At ang ating mga kahirapan, ang pang-oppress ng kaaway sa atin ay magkakaroon na ng end, at ang mga tao na walang relasyon sa Diyos ay magkaroon ng relasyon, ang mga taong walang kaligtasan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kanila na mga handa, sa kanila na mga maniniwala, sa kanila na mga tatanggap sa Panginoong Hesukristo.
magkakaroon po ng buhay, magkakaroon po ng kapayapaan dahil ang Panginoon na ang magre-reign, ang Panginoon ang maghahari. Ang kapamahalaan ay nasa Panginoong Hesus na, tulad po ng sinasabi dito po sa verse 7 na sa verse 6 na He is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, kaya po, yan po ang dala-dala ng Panginoon. Kung mababasa nga rin po natin doon sa John 1:3 na through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of men. So, siya po ang ilaw. Siya ang ilaw na nakita ng mga tao, ng mga Israelites, ng mga oppressed, ng mga panahong iyon na sinasabi doon po sa verse 2, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. So, ang Panginoong Hesus po ito, ang tinutukoy dito na light. Doon po sa mga tumanggap at naniniwala, receive sa Panginoong Hesus, sila po ang magkakaroon ng light. Sila po ang may buhay na walang hanggan, at sila po ang makakapamuhay din ayon sa liwanag na dala ng Panginoong Hesus. So, dito po mga kapatid, ang fulfillment ng prophecy na si Jesucristo nga ang promised Messiah na darating upang tubusin ang mundo sa tiyak na kapahamakan ng kasalanan na idinulot ng kanilang pagiging rebellious nang sila ay nag-disobey dahil sa pagkakasala po ni Adan at ni Eva. So, ang fulfillment po ng kaganapang ito na ang world ay magkakaroon ng kaligtasan ay sa Panginoon through Jesus Christ. But, doon lamang po sa mga sasampalataya at maniniwala. So, kaya yung word na promise doon sa Genesis at doon dito rin po sa Isaiah, naging flesh po ito pagdating na dito sa New Testament na nagkaroon ng fulfillment na ipinanganak nga po ang Panginoon Jesucristo. So, I hope po na sa maliit, maigsing exhortation na hindi ko na masyadong na-elaborate, sana po ay nagkaroon po kayo ng understanding, na unawaan po ninyo ang aking exhortation through the power of the Holy Spirit. God bless po mga kapatid, at nawa ang kapayapaan, ang joy, at kalusugan na hatid ng ating Panginoong Jesucristo ang sumaating lahat, pangunahan po tayo, at ang buhay na walang hanggan ay sumaatin hanggang sa muling pagbabalik. God bless you all, and Merry Christmas, good night, advance Happy New Year again. Salamat po Panginoon, in Jesus' name, Amen.